Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 376 na tapusin ang ating kasunduan sa Dons. Dahil sa matalim na pananalita ni Shirley, lalong hindi komportable sina Gideon at Cormac. MS Don. Mahirap ang posisyon natin. Isang mapanuksong tawa ang pinakawala ni Shirley. Difficult position. Hal it's Liam pushing you along, di ba? Isang nakakalokong ngiti ang isinuot ni Liam. Shirley, kailangan mo bang magsalita ng napakasakit? Sinusubukan kong tulungan ka dito. Mr. Joss at ang iba pa ay sinusubukan lamang na makakuha ng ilang mga pakinabang, at narito ako upang mapadali iyon. Ang sitwasyon ngayon ay resulta niyan. Hindi ko tinitingnan ang sarili ko. Shirley, ito ay isang positibong pag-unlad. Dapat kang magpasalamat sa akin. Tanungin mo sina Mr. Joss at Mr. Hale kung may napalabas sila sa akin. Wala pa. Tumayo sina Gideon at Cormac para ipagtanggol ang sarili nila. Si Mr. Liam ay hindi nag-aalok sa amin ng anumang mga benepisyo. Sinabi niya lamang na ang kontrata ng pakikipagtulungan ay isang bitag. Sa panghihikayat ni Liam, nadama ni Gideon ang paglaki ng kumpiyansa. MS Don, Mr. Don Sr. Kasama ang lahat ng mahahalagang tao mula sa Brookhaven at ang pamahalaang lungsod na narito ngayon, ipaliwanag natin ang usaping ito at lutasin ito. Ang aming 50 kumpanya ay mahigpit na humihingi ng mga pagbabago sa mga klasifikasyon ng proyekto sa pamumuhunan sa Eastvale Development Contract. Kung hindi, isang nakakagigil na tawa ang pinakawalan ni Drake. Gideon, kung hindi ano. Bahagyang nanginig si Gideon. Mr. Don Sr. Maingat niyang sinulyapan si Drake, ang maalamat na tigre ng Harmonfield, na nag-uutos pa rin ng paggalang. Napangiti si Liam. Mr. Don Sr. Business isn't about underhanded tactics. Are you really threatening Mr. Joss and the others in broad daylight? Sinama ng tingin ni Drake si Liam. Ilang dekada nang naninindigan ang mga Dons sa Harmonfield. Hindi kami mga menor de edad na manlalaro na madaling maitabi. Napangisi si Liam. Mr. Don Sr. No need to take offense. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin ni Mr. Joss. Huminga ng malalim si Gideon. Mr. Don Sr. Lagi kitang hinahangaan, ngunit hindi ko maaaring pabayaan ang mga pangangailangan ng aking koponan. I'm sorry, Mr. Don Sr. Kahit na ang ibig sabihin nito ay pagtawid sa iyo, kailangan mong ipagtanggol ang aking mga kasamahan. Kailangang baguhin ang kontratang ito. Kung hindi, kaming 50 kumpanya ay magkakaisang hihingi. Naging malamig ang tono ni Drake. Demand ano? Demand. To terminate our agreement with the Dons. Naramdaman ni Gideon ang pagbuhos ng malamig na pawis pero itinulak. Through to make his statement. Drake's heart raced. Ang mga Dons ay nagbuhos na ng napakalaking halaga sa proyekto ng Eastvale, at ang mga pamumuhunang iyon ay malalim na nakaugat. Kung ang 50 developer na ito ay bawiin ang kanilang suporta ngayon, ito ay magiging tulad ng isang panik sa pananalapi. Dati, halos ibigay ng mga Dons ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa Eastvale Business District at sa Southvale plots. Sa kasalukuyan, wala silang nakitang anumang pagbabalik sa kanilang mga pamumuhunan. Kung ang proyekto sa Eastvale ay nahaharap sa mga pagkaantala, at walang karampatang mga kasosyo ang mabilis na pumasok, ang sitwasyon sa pananalapi ng Dons ay maaaring bumagsak sa isang iglap. Ang mga kahihinatnan ay malubhang. Ang Dons ay maaaring nasa bingit ng pagkasira ng pananalapi. Lahat ba kayo ay nakikipagsabuatan laban sa mga Dons? Sa sandaling ito, isinasantabi ni Gideon ang pag-iingat, na nagpahayag, Mr. Don Sr. Lumalaban kami para mabuhay. Wala kaming ibang pagpipilian. Hindi namin nais na magtrabaho ng walang katapusan para sa mga Dons. Ay latag natin ang lahat para sa iyo, kung maaari kang gumawa ng ilang mga konsesyon, maaari tayong patuloy na magtulungan. Kung ipipilit ng mga Dons na sumunod sa orihinal na kontrata, patungo kami sa isang resulta na hindi gusto ng sinuman. Ipinaalam na rin sa amin ni Mr. Liam na, kung mapunta sa korte ang usaping ito, baka magkaroon talaga kami ng pagkakataon.
Saglit na natigilan si Drake, mabilis na naunawaan ang implikasyon ni Gideon. Kung ang sitwasyon ay umabot sa legal na aksyon, kahit na ang Don sa huli ay nagtagumpay, ang mabubunot na proseso ay makakasama. Sa oras na iyon, ang mga pamumuhunan ng Don sa Eastvale ay magiging walang pag-unlad. Ang isang proyektong nahuli sa mga legal na hindi pagkakaunawaan ay hindi makakaakit ng sinumang mamumuhunan na gustong makipagsosyo sa Dons. Dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi, hindi na masustenihan ng mga Dons ang Eastvale Business District. Bukod dito, kapag nagsimula ang isang kaso, ang 50 mga proyekto ng mamumuhunan ay ilalagay din sa HOID. Ang 50 developer ay hindi umatras, at ang mga Dons ay hindi kayang maghintay. Ang kanilang desisyon na wakasan ang kasunduan ay nagpahiwatig ng isang potensyal na bangkarota para sa mga Dons. Maliban na lang kung, pagkatapos tapusin ang kontrata, isang hindi inaasahang pagdagsa ng higit sa daan-daang bilyon ang pumasok. Ang senaryo na iyon ay hindi malamang. Ang isip ni Drake ay tumatakbo sa mga posibilidad. Ito ay isang pagpipilian na maaaring matukoy ang kaligtasan ng Dons. Humakbang si Liam na may magandang ekspresyon. Mr. Don Sr. Sa mundo ng negosyo, pinakamahusay na panatilihin ang mabuting relasyon. Dahil binanggit ni na G, Joss at G. Hale ang pangangailangang ayusin ang mga klasipikasyon ng proyekto sa pamumuhunan, maaari nating panatilihin ang ating partnership. What I mean is, if you are willing to compromise and consider Mr. Joss's requests, everyone stands to gain. Ang mga maimpluwensyang pamilya mula sa Brookhaven ay nagpahayag ng kanilang kasunduan kay Liam. Si Homer, ang presidente ng Lander Realty Group, ay bumangon. Mr. Don Sr. Napakaraming yaman ang naipon mo sa mga nakaraang taon. Ano ang masama sa pagbibitiw ng maliit na tubo? Huwag masyadong mahigpit, haha. Tumango si Cesar mula sa Shaw International. Ms. Don, it's been ages since we last met, and you're still as stubborn as ever. We should all take a step back, and maybe we can work out. What's the big deal in agreeing to their requests? Tumawa si Heath mula sa Heath Properties. Drake, kahit ibigay mo sa kanila ang buong Eastie Dons. Hayaan mo lang na dumausdas ang maliit na isyong ito. Bakit lumikha ng hindi kinakailangang tensyon? Kabanata 377 ganap ko ito susuportahan. Sa loob ng banquet hall sa ikatlong palapag, kitang-kita ng lahat na si Liam ang nag-orkestra ng A. Tukana kasama ang ilang kilalang pamilya mula sa Brookhaven na ilagay sa detalyadong palabas na ito. Ang kanilang mga intensyon ay walang alinlangan na naglalayong sirain ang mga Dons. Naramdaman ni Drake ang pagkahilo sa kanya habang nangyayari ang katotohanan. Ang Eastvale Ecological Project ay nagdulot ng seryosong banta, na posibleng magtulak sa Dons sa isang malalim na krisis. Pinagmasdan ni Shirley ang silid, napansin kung paano sila pinagmamasdan ng mga bisita na parang mga mandaragit na nakatingin sa kanilang biktima, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung ang mga Don ay mag-aalinlangan ngayon, ang iba ay sabik na bababa sa kanila, handa silang paghiwalayin. Itinuro niya ang kanyang tingin kay Gideon at Cormac. Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Kung tumanggi ang mga Dons na ayusin ang mga tuntunin ng proyekto sa pamumuhunan, 50 pamilya ba ay talagang nais na wakasan ang kontrata? Sandaling nag-alinlangan si Gideon. Ms. Don, subukan mong unawain ang aming kalagayan. Pinutol siya ni Shirley, malamig ang tono niya habang pinipindot, tinatanong kita, kung ayaw ng mga Don sigurado ka bang gusto mong mag-terminate? Kontrata niya. Naramdaman ni Gideon ang mga butil ng malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang nakaharap sa matalim na tingin ni Shirley. Sagutin mo ako. She demanded, ang kanyang boses na matalas at nag-uutos. Biglang napalitan ng matinding katahimikan ang kapaligiran sa banquet hall. Lahat ng mata ay nabaling kay Shirley, ang tagapagmana ng mga Dons. Kilala bilang ang kilalang figure ng Harm Onfield at ang presidente ng Don Group, si Shirley ay nagmula sa isang makapangyarihang presensya na naging katunggali ni Drake sa kanyang kapanahunan.
Natagpuan ni Gideon at Cormac ang kanilang mga sarili na hindi kinabahan sa kanyang intensity. Si Liam, na nagmamasid sa tensyon, ay tumawa. Mr. Joss, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka kung hindi mo ay terminate ang kontrata? Sa sandaling iyon, tumaas ang kumpiyansa ni Gideon at Cormac. Tiniyak sa kanila ni Liam na kung matagumpay nilang mapipilit ang mga Dons na baguhin ang exclusivity clause ng proyekto sa pamumuhunan o kahit na puwersahin ang sama-samang pagwawakas ay aabandonahin ng mga Dons ang kanilang mga plano para sa Eastvale, at nangako si Liam sa kanila ng isang makabuluhang bahagi ng kapalaran ng mga Dons. Pinunasan ni Gideon ang kanyang noo at summon ng lakas ng loob, "Ms. Don, please take our concerns seriously. Kung tatanggi ang mga Dons na baguhin ang sagnay na iyon sa proyekto ng pamumuhunan, kaming 50 pamilya ay magwawakas ng kontrata." Nakaramdam ng matinding tensyon si Shirley sa deklarasyon ni Gideon. Bagamat tiniyak sa kanya ni Marshall kanina na maaari nilang wakasan ang mga kontrata ng walang pag-aalinlangan, ang pagharap sa kasalukuyang katotohanan ngayon ay naging sanhi ng kanyang pag-aalinlangan. Naunawaan niya na kung pinutol nila ang ugnayan sa 50 mamumuhunan, ang mga epekto para sa mga Dons ay maaaring mapahamak maliban kung malaking pondo ang iniksyon upang iligtas sila. Sinulyapan niya si Drake, napansin niya ang seryosong ekspresyon nito. Ang desisyong ito ay napakahusay na makakapagpatibay sa kapalaran ng pamilyang Don. Humagalpak ng tawa si Liam. "Mr. Don Sr. Shirley, kailangan mo ba talagang pag-isipan ang ganoong diretsyong tanong?" Nagmungkahi na ng solusyon si Mr. Joss at ang iba pa, amyendahan ang kontrata o wakasan ito. "Kung ganoon ay sige na at tapusin na natin." Sumingit si Marshall, sabay turo kina Gideon at Cormac. Dahil ang 50 kasosyo sa negosyo ay nagpasyang magwakas, hindi na kailangan ng karagdagang talakayan. Muling tumahimik ang banquet hall, na hindi makapaniwalang nakatingin ang lahat kay Marshall. Nagliwanag ang mga mata ni Drake. Talaga bang nagsusulong si Marshall para sa agarang pagwawakas? Ang mayamang piling tao mula sa Brookhaven ay lumitaw na tuliro. Sino siya para magsalita para sa mga Dons? Kumpiyansa na humakbang patungo sa gitna ng banquet hall, tumayo si Marshall. Sandaling natigilan si Liam. Hindi niya inasahan na sumulong si Marshall para suportahan ang mga Don sa isang mahalagang bagay. Ngumisi siya ng nakakaloko. "Marshall, this is a Don family matter. Sino ka sa tingin mo?" Sagot ni Marshall na may mahinang tawa, "Ako ang CEO ng Eastvale Development Group at ang pinakamalaking shareholder ng Don Group. Nililinaw ba nito ang aking posisyon? Tungkol sa kooperasyon tungkol sa Eastvale Ecological Project, ako ang huling awtoridad sa bagay na ito." Umiling si Liam, ngumisi. "Mr. Don Sr. Nakatakdang lansagin ni Marshall ang iyong katayuan sa mga Dons. Kung tinanggap mo ang relasyon namin ni Shirley sa simula pa lang, tinulungan ko na sana ang mga Don sa pagresolba sa isyong ito sa halip na magmadaling kumilos para wakasan ang kontrata kay Mr. Joss at sa kanyang mga kaalyado." Shirley scoffed, "Kahit anong problema ang harapin ng mga Dons, hinding-hindi kami makikipagtulungan sa iyo, halimaw ka." Malamig ang tingin ni Marshall kay Drake. "Mr. Don Sr. May tutol ka ba sa desisyon ko?" Walang pag-aalinlangan, sumagot si Drake, "Mr. Ortega, kahit anong piliin mo, gagawin ko ng buo. Suportahan ito. If we continue to terminate the contract, it could cost the Dons everything. Sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan?" Tanong ni Marshall, kalmado ang kanyang kilos. Mariin na umiling si Drake. "Walang pinagsisisihan. Mr. Ortega, kung wala ang iyong intervention, ang mga Dons ay hindi na umiral 6 na buwan na ang nakararaan. Ang lahat ng tinataglay namin ngayon ay dahil sa iyo. Paano pa namin maiisip na mawala ang lahat ng ito? Nasabi ko na noon, lahat ng tao sa Dons ay susunod sa iyong mga desisyon. Dahil pinayuhan mo kaming i-terminate ang kontrata, maaari kaming sumulong kaagad." Marshall. Ngumisi ng walang pakialam. "Eksakto. Sa mundong ito, ang pag-aari mo ay hindi maaalis. Kung ano ang hindi sa iyo, kahit anong tokano mo, ay hindi maaabot." Sige. Dahil pumayag si Mr. Don Sr.
Tapusin na natin ang termination. Shirley, mangyaring ipaalam kay MS Jennings na pamahalaan ang pagwawakas ng kontrata sa lugar. Mula ngayon, ang 50 kumpanyang ito ay hindi na makibahagi sa anumang kita mula sa Don Group. Tumango si Shirley sabay abot ng phone niya. MS Jennings, nandyan ka ba? MS Don, inihanda ko na ang lahat ng 50 termination contract, at naghihintay sa labas ng hotel ang mga legal na tagapayo ng aming grupo. Kabanata 378 Pinakamahusay na umiwas sa babaeng katulad niya. Inilagay ni Shirley ang kanyang telepono sa speaker, na nagpapahintulot sa kanyang pakikipag-usap kay Amber na umalangaw-ngaw sa buong banquet hall, na tinitiyak na maririnig ng lahat. Mula sa tono ng kanilang talakayan, maliwanag na matagal nang naghahanda ang mga dons na putulin ang ugnayan sa 50 kasosyo bago pa man magsimula ang kaganapan. Sina Gideon at Cormac ay nagpalitan ng maingat na sulyap, napansin ang napakalamig na pagwawalang bahala sa mga mukha ni na Shirley at Drake. Isang alon ng pagkabalisa ang bumalot sa kanila. Posible bang may mas mabigat na plano ang Dons sa paglalaro? Kung ganoon nga ang kaso, tayo ay nasa malubhang problema. Ang mataas na pusta na sugal na ito ay may potensyal na ganap na wasakin ang 50 mamumuhunan na kasangkot. Matapos ang isang maikling sandali ng pagkabigla, nakuha ni na Gideon at Cormac ang kanilang katahimikan. Bagamat matapang na idineklara ni Marshall ang kanyang sarili bilang CEO ng Don's Eastvale Development Group at nanawagan para sa pagwawakas ng kontrata, nahirapan silang paniwalaan na taglay niya ang kapangyarihang makaakit ng halos 200 bilyong pamumuhunan para sa Eastvale Ecological Project sa sandaling angkon. Hahaha. Biglang naputol ang tawa, na pinutol ang tensyon sa banquet hall. Muling pinawalang bisa. Bumangon si Trinity at humakbang pasulong, ang boses niya ay may paghamak. Shirley, hindi ko talaga maintindihan kung paano isugal ng isang tao mula sa kilalang pamilya Don ang iyong kinabukasan sa isang walang tao. Nalaman ko lang na nililigawan mo ang isang hamak na thug, isang lalaking pinaalis ng mga Miller, tinatrato siyang parang hiyas. Haha! Anong klaseng pantasya ang naisip ng mga Don? Hindi mo lang pinalaki ang kanyang kakuhan at binigyan siya ng mga bahagi ngunit ginawa mo rin ang iyong sarili bilang kanyang papay, hinahayaan siyang paglaruan ang imperyo ng mga Dons. Nawalan ka na ba ng malay? Si Shirley ay nanatiling hindi nabigla sa kanyang mga panunuya. Si Trinity, na pinalakas ng loob ng presensya ni Liam, ay itinuro si Marshall ng isang daliri at nagpatuloy, Marshall, ang galing mo talaga. Isang petty criminal, but you have the Dons wrapped around your finger. Haha! Your rise could easily be the plot of a bestseller. May naisip pa akong title, The Underdog's Ascent. Haha! How dare you meddle Mr. Ortega? Malamig na bawi ni Daphne. Rita, bigyan mo siya ng isang sampal. Sa isang mabilis na galaw, ang kamay ni Rita ay kumonekta sa mukha ni Trinity, na nagpa-atres sa kanya. Umalangaw-ngaw ang mga hinga sa buong bulwagan. How dare you hit me? Napasimangot si Trinity, nanlalaki ang mga mata habang nagpupumiglas na mabawi ang kanyang balanse, tinuturo ang daliring nag-aakusa kay Rita. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Liam. Kasi naman, girlfriend niya si Trinity. Direktang insulto sa kanya ang pampublikong sampal ni Rita. MS West, si Trinity ang girlfriend ko. Wala ka ba talagang respeto sa akin? Matigas ang boses ni Liam dahil sa galit. You should think of my family before acting against Trinity, you Hamiltons are nothing. Mariing sagot ni Daphne. Kontrolin mo ang babae mo. Kung hindi niya muling igalang si Mr. Ortega, ibababa ko siya at kasama mo siya. Parang kulog na umalangaw-ngaw sa banquet hall ang mabangis na salita ni Daphne, na ikinatulala ng mga bisita. Sino ang babaeng ito? Nakakatakot. Ilang maimpluwensyang bisita ang nagbulungan. Siya si Daphne, kilala bilang The Enchanting Queen sa Harmonfield. Ang babaeng iyon ay walang awa, nakamamatay na parang ulupong. Ang sinumang tumawid sa kanya ay nauuwi sa malalim na problema. Ang hitsura ay maaaring mapanlinlang, ang gayong kagandahan ay nagtatago ng isang nakamamatay na gilid. Kapag naging mabangis siya, mas nakakatakot siya kaysa sa isang tigre. Pinakamahusay na umiwas sa babae.
Siya. Lalong nagdilim ang mukha ni Liam. Ms. West. Today is Mr. Martin's celebration. You dare violence. Maliwanag, wala kang respeto sa pamilya Wright. Ang kanyang mga salita ay naglalayong pukawin ang mga Wright na pumanig laban kay Daphne. Agad na nalipat ang atensyon kay Martin. Bago makasagot ang sinuman mula sa pamilya Wright, itinuro ni Jack si Liam with icy disdain. Sino ka? Girlfriend mo yan. Karapat-dapat sampal ang ganitong klaseng basura. Ayon sa prinsipyo ko, dapat hilahin at bitayin ang sinumang may ganyang karumihang bibig. Mr. Martin, Mr. Shorts, ano sa tingin mo? Bahagyang tumanggaw si Martin. Tumanggaw si Benjamin, mukhang tama. Habang bumabaon ang mga salita ni Jack, namumula sa galit ang mga tseke ni Liam. Napagtanto niya na ang dalawang makapangyarihang tao na nakaupo sa tabi ni Martin ay hindi dapat ipagwalang bahala. Kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang kahalagahan ni Jack, ang lalaki ay nagpakita ng awtoridad at kinausap si Martin ng may mapang-utos na tono. Maliwanag, si Jack ay isang taong kapantay ni Martin kung hindi man mas mataas at may mga koneksyon sa militar. Si Liam, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay mas nakakaalam kaysa saktan ang sinumang nauugnay sa militar. Ang mga warlord na iyon ay hindi sumunod sa mga patakaran. Huminga ng malalim, sinaman ng tingin ni Liam si Trinity. Bumalik ka sa upuan mo at tumahimik ka. Bumaling siya kay Henry at nagtanong, Mr. Henry, kasama ang lahat ng 50 kasosyo sa pamumuhunan na tinatapos ang kanilang mga kontrata, ang Eastvale Ecological Project ay nahaharap sa kakulangan ng kapital na halos 200 bilyon. Paano pamamahalaan ng mga Dons ang proyektong ito? Sa pagkakaintindi ko, ang Eastvale Ecological Project ay isa sa mga pinakakritikal na pag-unlad ng pamahalaang lungsod sa 5 taong plano nito. Kung ito ay humantong sa pagkaantala sa pangkalahatang pag-unlad ng Harmon-Field, walang sino man ang makakasagot sa responsibilidad na iyon. Kung ang mga Dons ay hindi makapagpatuloy sa proyekto ng Eastvale, sino ang hahalili? Walang umaakyat, ang Eastvale Ecological. Kabanata 379 na bakit ko siya tutulungan. Bahagyang umasim ang ekspresyon ni Henry habang nakikinig kay Liam. Talagang napipilitan ang mga pag-aalala ni Liam. Hindi sigurado si Henry sa antas ng impluwensyang taglay ni Marshall sa sitwasyong ito. Sinulyapan si Marshall, na ang mukha ay nanatiling walang kibo, malamig siyang sumagot, Mr. Liam, medyo nagmamadali itong ilabas ngayon. Hayaan natin ang mga Dons na tapusin ang kanilang kasunduan sa pagwawakas bago natin ito pag-usapan ng mas malalim. Mariing umiling si Liam. Mr. Henry, kung maghihintay tayo, baka huli na ang lahat. Ang mga Dons ay hindi basta-basta mawawala. Ang kanilang pagbagsak ay magdadala ng matinding epekto para sa proyekto ng Eastvale. Ang Eastvale Ecological Project ay maaaring maiwang abandonado, maging mga guho lamang. Parang isang labanan, kapag natalo ang tropa, parang gumuho ang isang bundok, ang momentum ay tuluyang nawala. Kung mangyayari iyon, walang mamumuhunan ng hilig na kumuha ng ganoong pakikipagsapalaran. Hininaan ni Henry ang boses. Ano ang iyong ipinahihiwatig? Mr. Henry, ang ibig kong sabihin kung ang mga Dons ay hindi mabilis na makabuo ng isang diskarte upang makakuha ng halos 200 bilyon na kapital, mawawalan sila ng kontrol sa proyekto ng Eastvale, na pagkatapos ay mahuhulog sa aking pamilya, ang mga Hamilton. Iminumungkahi mo ba na ang mga Hamilton ay maaaring maglagay ng 200 bilyon sa Eastvale? Napangisi si Henry. Nakataas ang isang kilay sa hindi makapaniwala. Kumpiyansa na hinampas ni Liam ang kanyang dibdib. Talaga. Sandaling natigilan si Henry. Ang mga Hamilton ay kayang pamahalaan ang 200 bilyon. Parang imposible yun. Tumawa ng mahina si Henry. Mr. Liam, ito ay hindi lamang Saturday. Ang mga pamumuhunan ay hindi lamang ibinibigay sa isang kapritsyo. Ako, giit ni Liam, teka lang. Makikita mo kapag bukas ka na sa negosyo. Hinaway-kaway ni Henry ang kanyang kamay, ayaw nang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Kahit na ang pagkuha ng 100 bilyon mula sa Hamiltons ay magiging isang napakalaking hamon kung saan sa mundo ay ang iba pang 200 bilyon ang galing.
Nilinggan niya si Marshall at ang iba pa. Mr. Ortega, Mr. Don Sr. Ms. Don, paano mo pinaplanong harapin ang isyu sa kapital pagkatapos ng pagwawakas? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Mr. Henry, itigil muna natin yan. Una, tatalakayin natin ang kontrata ng pagwawakas, at pagkatapos, maaari nating pag-usapan kung ano ang susunod. Ms. Don, narito ang mga termination contract. Dalawang gwardya mula sa pamilya Wright ang pumasok sa banquet hall sa ikatlong palapag, dala ang 50 kasunduan sa pagwawakas at sinamahan ni Amber kasama ang 5 legal na kinatawan mula sa Don Group. Sumenya si Marshall kay Gideon. Sign here. But before you proceed, I'd like to remind you that the original partnership agreement with the Eastvale Development Group is still legally binding. Bagaman maaari mong tawagin itong isang panig na kasunduan, ang mga tuntuning iyon ay hindi lamang sa iyong paghuhusga. Noong unang nilagdaan ng kontrata, hindi ito na-i-print. Ang lahat ng ebidensya ay nananatiling buo. Ang kontratang ito ay itinatag kasunod ng mga negosasyon sa mga legal na koponan mula sa Don Group at iyong 50 kumpanya. Sa mas simpleng termino, kung lalabag ka sa kontrata sa Dons, mahaharap ka sa malaking parusa. Makatiyak ka, isusulong ng mga Dons ang demanda na ito ng may hindi matitinag na determinasyon. Simula ngayon, ang Dons ay magtatatag ng isang legal na pangkat ng tagapayo upang mag-recruit ng mga nangungunang abogado sa mga hindi pagkakaunawaan sa kontrata sa ekonomiya. Ang demanda na ito ay magpapatuloy ng walang katiyakan hanggang sa mabayaran ng iyong 50 kumpanya ang kanilang mga parusa at masakop ang mga pagkalugi sa proyekto. Ang isang kasosyo na walang pananagutan ay dapat tanggapin ang mga kahihinatnan. Walang magiging kasunduan sa demanda na ito hanggat hindi ito umabot sa panghuling paghatol. Pinagpawisan sina Gideon at Cormac. Naunawaan nila ang bigat ng mga sinabi ni Marshall. Kung nagtagumpay ang mga Dons sa pananalapi na ito, maaari nilang idrag ang 50 kumpanya sa korte. Kahit na nawala sa kanila ang lahat, imposibleng magbayad. May iwan silang may habang buhay na utang na hindi mapapamahalaan. Napatingin sila kay Liam. Mr. Liam. Tumawa ng mahina si Liam. Marshall, gumagawa ka ng ilang matapang na pag-aangkin. Kung ang mga Dons ay hindi makakaipon ng 200 bilyon para sa Eastvale Business District, paano nila ilulunsad ang Eastvale Projectee? 200 bilyon ang pinag-uusapan natin, saan mo balak kunin yan? Hal. Tumayo si Vera na kanina patahimik na nagmamasid. Ms. Don, ang aming negosyo ay umaasa sa iyo. Ang mga Silva ay kasalukuyang makakapag-ayos ng 5 bilyong likidong mga asset. Simula ngayon, tuturuan ko ang kumpanya na i-invest ang lahat ng aming pera sa Eastvale Development Area, na tinatansya ng humigit kumulang 6 na bilyon. Tumanggo naman sina Shirley at Drake bilang pasasalamat. Salamat po, Ms. Silva. Maaalala ng mga Dons ang iyong kabutihang loob. Nanatiling neutral si Daphne habang idinagdag niya, mag-aambag ako ng 7 bilyon. Nag-isip sandali si Ryger. Mr. Ortega, I can put forward 8 billion. Kung hindi sapat iyon, hahanap ako ng ibang paraan. Napakunot ng noo si Carson. Ang mga halagang ipinangako ng mga individual na ito ay tila halos walang halaga kumpara sa napakalaking saklaw ng proyekto ng Eastvale. Tumingin siya sa mesang inokupahan ng mga nangungunang pamilya ni Brookhaven bago tumayo. Mr. Lander, Mr. Shaw, Mr. Osborne. Dapat ay mayroon kang malaking puhunan na magagamit. Malamang na mas nauunawaan mo ang hinaharap na mga benepisyo ng pagpapaunlad ng Eastvale Business District kaysa sa akin. Naniniwala ako na sa sandaling ito, kung handa kang mag-ambag, titiyakin ng mga Dons na aani ka ng mga gantimpala mula sa mga kita ng proyekto. Handa akong mumuhunan ng 10 bilyon, at kung sasali kayong lahat sa antas na iyon, malulutas natin ang mga isyu sa kapital para sa Eastvale Business District. Napangisi si Homer. Mr. Carson, hindi namin matutumbasan ang iyong husay sa pananalapi. Hindi namin magawang tumulong dito. Hats o ang. Umiling ang ulo ng mga Shaw. Mr. Carson, I really regret it, but I'm currently serious financial constraints after taking on a overseas project.
I can't involve myself with dons in the Eastvale Development Group. Ilang iba pa ang nagwagayway ng kanilang mga kamay, matatag na tumanggi na sumali sa pakikipagsosyo sa pamumuhunan ng dons. Naiwang nakatulala si Carson. Ito ay maliwanag na sila ay nakikipagsabwatan kay Liam upang itulak ang mga dons patungo sa kanilang pagbagsak. He sneered, "Mr. Lander, are you genuinely determined to maintain your previous stance?" Tumawa si Homer, sinenyasan si Marshall. Akala ko isa siyang mahalagang bisita ng Wright, marahil ang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Siya pala ang tinanggihang fiancé mula sa hamak na pamilyang iyon, ang mga Miller. Ang mga dons ay nabigong kilalanin ang kanilang sariling halaga, pinipiling ihanay sa isang mababang buhay na itinapon ng isang pangalawang rate na pamilya. Ms. Don shows poor judgment. She's taken a listening to this unremarkable person. Why on earth should assist him? Ano siya sa akin? Kabanata 380 talaga bang mayaman ka? Habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Homer sa buong silid, ang mga piling tao mula sa Brookhaven ay humalaklak sa paligid ng mesa. Si Cesar mula sa Shaw International ay sinulyapan ng mapanuksong sina Shirley at Marshall, umiling-iling. Libangan. Mr. Lander, napako ka. Nung una, akala ko may kaharap tayong may pribilehiyong tagapagmana. Ha! Isa lang pala siyang nobody. Nowadays, these broke individuals are experts at presenting themselves. With a mere 3 grand to their names, they somehow manage to give the illusion of raking in 30 grand a month. Haha! Kawawa naman si Miss Dunn from Harmonfield, a stunning beauty wasted on such a worthless person. Dapat bulag ang mga dons. Hindi ako mangangahas na makihalubilo sa isang taong mababa ang katayuan niya. Hinamplas ni Homer si Cesar sa likod, tumawa ng malakas na muntik na siyang matamba. Ang mga desperadong talunan na ito ay mas palihim kaysa sa hitsura nila. Gumagawa sila ng mga pukana upang mapagtagumpayan ang mga mayayamang dalaga, lahat para sa isang pagkakataon na gumawa ng isang uri ng pagnanakaw. Araw-araw, nagplano sila ng mga paraan upang walang putol na itaas ang kanilang mga sarili sa itaas na cross na nagpapakirot sa aking tiyan. Kahit gaano pa kagarbo ang pananamit nila, hinding-hindi magiging isa sa atin ang isang lowborn moth, haha. Itong basura. Ang mapanuksong tawa ni Homer ay umalingaw-ngaw sa tahimik na banquet hall sa ikatlong palapag. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Carson. Si Heath mula sa Heath Properties ay mabilis na nakasuot sa manggas ni Homer. Mr. Lander, bakit hindi ka umupo at uminom? Noon lang napagtanto ni Homer ang discomfort ni Carson. Sa kabila ng prestihiyosong background ng Lander sa Brookhaven, na humantong sa kanila na magkaroon ng kaunting takot sa mga Wright, ito ay hindi pangkaraniwan para sa mga personal na puot na lumabas sa publiko sa mga elite na kumpanya. Awkward siyang tumawa. Carson, huwag kang mag-overthink. I'm merely expressing my honest opinion. Kilala mo ako, hindi ko kayang tiisin ang mga taong walang talento na iniisip na maaari nilang linta ang iba. Tila hindi nasisiyahan, tumayo siya. Mr. Martin, Carson, dahil nasa ganitong paksa tayo, maaari ba akong mag-isip pa? Isinaalang-alang ni Carson na pumasok, ngunit si Martin, na pinananatili ang isang stoic demeanor, ay tumango. Sige na, sabihin mo na. Kailangan ngayon. Baka wala na tayong chance na magkasama. Sandaling natigilan si Carson, nakilala ang namumuong galit ni Marin. Iniligtas ni Marshall ang buhay ni Martin. Ayon sa mga prinsipyo ni Martin, gagantihan niya ang gawa ng kabayanihan ni Marshall kahit na ang halaga nito, kahit na malagay sa alanganin ang buong kapalaran ng pamilya Wright. Ang pagtanggi ni Homer na magbigay ng tulong ay isang bagay, ngunit ang paulit-ulit na pagpapahiya kay Marshall sa publiko ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Hindi hahayaan ni Martin ang bagay na ito ng madali. Pagkatapos, walang alinlangang gagamitin niya ang lahat ng kanyang mga koneksyon para ipilit ang mga Landers ng Brookhaven. Gayunpaman, nagkamali si Homer na binigyang kahulugan ang mga salita ni Martin bilang pagsang-ayon sa kanyang paninindigan. Sa pagtaas ng pagmamataas, tumayo siya mula sa kanyang upuan, itinuro si Marshall bilang panunuya.
Narinig ko kamakailan si Mr. Liam na binanggit ang ilang nobody na nagdudulot ng kaguluhan sa Harmonfield. So ikaw pala, ha? May inaasahan akong espesyal. Nakakadismaya talaga ang makita-kita ngayon, haha. Anak, ang kaharian ng mayayaman ay hindi lugar para yurakan ang isang tulad mo. Sa sandaling iyon, buong sakam na pinagmasdan ni Homer ang malamig na mukha na si Shirley. Ms. Don, dapat mong kilalanin ang katotohanan dito, tama. Naloko ka nitong talunan. Mr. Don Sr. Dapat bulag ka rin. Kahit na hindi gaanong mahalaga sa paningin ko ang mga Dons, lahat ng yaman na naipon mo ay nagmula sa iyong pagsusumikap. Nakakalungkot na pinaghirapan mo ang buong buhay mo para lang sasayangin ng isang mahirap na bata ang lahat. Nakakaawa. Let's make a deal. Kung ibibigay mo sa akin ang apo mo bilang mistress, ipapahiram kita ng 200 million para matulungan ka. Out. Haha. Humagalpak ng tawa si Homer. Walang hiya na halimaw. Sigaw ni Drake na halatang galit. Homer, nawala na ba ang dignidad mo sa edad mo? Dignidad. Nanunuya si Homer. Drake, may dignidad ka pa nga ba sa harapan ko? Malapit ka nang maging pulubi, so what gives you the right to talk about dignity? Sa ngayon, dapat iniisip mo kung paano ako kumbansihin na hayaan ang apo mo na makasama ako ng ilang oras. Haha. Mapanukso siyang tumawa kasama ang iba pang mayayamang dumalo sa Brookhaven. Si Liam, na nakahawak sa balikat ni Homer, ay tumawa. Mr. Lander, you really know how to live it up. I have some strong supplements that'll keep you youthful. I'll send some your way. Sure. I'll have to thank you in advance, haha. Napangiwi si Homer kay Shirley, natatawa sa sarili. Sinubukan ni Freya na tumayo mula sa kanyang upuan, ngunit pinigilan siya ni Henry. Si Martin ay nanatiling walang kibo sa kanyang kinauupuan, walang emosyon ang kanyang mga mata. Ipinatong ni Ryger ang palad sa mesa. Homer, wala kang kahihiyan. Natahimik ang banquet hall sa isang iglap, at ang lahat ng mga mata ay napalingon sa underground kingpin ng Harmonfield. Homer, can't you display a modicum of decency? For someone of your status, is it too much to ask that you refrain from such comments? Napangisi si Homer. Ryger, maaring nasa Harmonfield ka, pero dito sa Brookhaven, hindi ka mahalaga. Magtiwala ka sa akin, kaya kitang durugan ng pera. Ikaw ba? Mayaman ka ba talaga? Tanong ni Marshall na nagpupunas ng mga palad gamit ang napkin, mahinahon ang tono. Saglit na nag-alinlangan si Homer, pagkatapos ay humagalpak ng tawa kasama sina Caesar at Heath. Siyempre mayaman ako. Mayroon akong 10 bilyon, marami ba iyon? Anak, hinding-hindi ka mag-iipon ng kayamanan gaya ng mayroon ako sa buong buhay mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa isang talunan na tulad mo na sinusubukang umangkop sa mataas na lipunan, ito ay isang mat na durog. Hindi bago mo makuha. Sure. I'll have to thank you in advance, haha. Napakurap-kurap si Homer kay Shirley, natatawa sa sarili. Sinubukan ni Freya na tumayo mula sa kanyang upuan, ngunit pinigilan siya ni Henry. Si Martin ay nanatiling walang kibo sa kanyang kinauupuan, walang emosyon ang kanyang mga mata. Ipinatong ni Ryger ang palad sa mesa. Homer, walang hiya ka talaga. Natahimik ang banquet hall sa isang iglap, at ang lahat ng mga mata ay nabaling sa underground kingpin ng Harmonfield. Homer, can't you display a modicum of decency? For someone of your status, is it too much to ask that you refrain from such comments? Napangisi si Homer. Ryger, maaring nasa Harmonfield ka, pero dito sa Brookhaven, wala kang kwenta. Trust me, kaya kitang durugan ng pera. Mayaman ka ba talaga? Tanong ni Marshall, pinupunasan ng napkin ang mga palad, kalmado ang tono. Saglit na nag-alinlangan si Homer, pagkatapos ay humagalpak ng tawa kasama sina Caesar at Heath. Siyempre mayaman ako. Mayroon akong 10 bilyon, marami ba iyon? Anak, hinding-hindi ka mag-iipon ng kayamanan gaya ng mayroon ako sa buong buhay mo. Let me tell you, with a loser like you trying to fit in high society,
Konting panahon na lang madudurog ka na.